Yan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Pasabog News Channel at syempre shoutout muna tayo sa ating mga bisita, viewers natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFWs natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At eto na nga ang ating i-reaction ngayong araw na ito. Ito po, no, Senator Trillanes, no? Grabe, no, pinaparatangan si Senator Trillanes na peke ang kanyang mga affidavit, no, ayon dun sa mga kontra sa mga salaysay niya tungkol sa mga Duterte. No, sinasabi dito na kasinungalingan, no, walang katotohanan ang kanyang mga aligasyon tungkol sa mga Duterte. Kaya itong araw na ito sana mapanood natin yung mga ibang mga balita tungkol dito sa kay Sentry, na sa dami ng sinabi ni Sentry dun sa kanyang affidavit, isa lang ang sinagot ni Duterte, ni Sara. Ano daw, walang katotohanan lahat-lahat. No, grabe, no, malinis daw ang kanyang konsensya, kumbaga, no, sa kanyang panunungkulan. Kaya sana naman, no, pakinggan natin ito para po mas lalo nating maintindihan. Mahirap yung isang side lang tayo. So, bigyan natin ng reaksyon. Kaugnay ng balitang yan, makausap natin si dating Senator Antonio Sonny Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Jack at sa ating mga viewers. Yes, Senator, no, kanina I'm sure na-monitor mo yung naging press con ng kampo ni Vice President Sara Duterte at sinasabi nga niya na itinatanggi niya basically yung mga paratang laban sa kanya, malinis daw siya sa bawat sentimo ng kanyang pera po. Gabi, no? Alam niyo po, ang general denials ay wala pong halaga yan in the face of overwhelming evidence. Grabe, no? Kasi ito po, no, nakita naman detalyado at kinumpirma pa ng mga ahensya ng gobyerno, ay paano ka palulusot doon? Sasabihin mo lang, hindi totoo yan. So, I think yung ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa issue nito ay alam kung ano yung katotohanan. Alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Yun po yun. Wait lang Don't eat that. Bigyan natin ng rason, bigyan natin ng reaction, no? So, ibig sabihin sa tagal ng ginagawa ni Sara Duterte, sasabihin niya lang na malinis ang kanyang panunungkulan. Paano natin masasabing malinis? Ang confidential fund nga, hindi niya nga pinapaliwanag sa atin. Kung malinis kang tao, paliwanag mo sa taong bayan para matapos na yan. Huwag natin ito-tolerate na walang kasalanan ito si Sara. Confidential fund, ayaw niya ipaliwanag. Yun lang, no? Pag napaliwanag niya yan sa buong Pilipinas, ang confidential fund, tapos na. Di titigilan na siya dyan sa confidential fund lang. Pero yung mga iba niyang ginawa, yung mga pagbabanta, tapos ibang mga kaso niya, no, iba rin yun. Ito yung confidential fund po kasi, no, masasabi natin dito na talagang may may laman talaga itong confidential fund na ito. 'Di ba? Sana naman din, no, ay harapin niya sa Kongreso. Ngayon, kung ayaw niya pong harapin yan at tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatago tungkol sa confidential fund, para masasabi mo na guilty siya. No, guilty siya. So, sa lahat po ng mga investigasyon na nangyari dyan sa Kongreso, ibig sabihin, parang baliwala lang sa kanya to. Pangalan niya pong nakasalalay dyan, pangalan niya po ang napapahiya. Ayaw niyang tapusin na to, ayaw niyang harapin. Kaya masasabi ko rito talaga parang guilty na siya, no? Sasabihin niya lang na malinis yung panunungkulan niya. Paano namin malalaman na malinis ang konsensya ni Sara Duterte kung ayaw niya pong magpaliwanag sa taong bayan, no? Siyempre kahit DDS dyan, pwedeng magbago ang isip na ay sa tagal ng panahon ayaw niya magpaliwanag. Siyempre, yung lahat ng mga supporters niya, no? Mag-isip-isip na kayo na si Sara Duterte ayaw magpaliwanag sa confidential fund niya. Kasi kung wala ka talagang kasalanan, dapat magpapaliwanag ka sa taong bayan. Dapat ganun po ang tamang suggestion dyan. No? Magpaliwanag ka sa taong bayan. Wait lang ha, patalastas na po ha. Edible grapes. They're the latest Papaliwanag craze. pa natin yung ibang mga nangyayari.
Ito. Mhm. Linawin lang po natin, Senator, no? Kayo po raw ba ay nagkausap ng AMLAC o ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago kayo pumarap kahapon sa Kongreso? Hindi po. Hindi ko po kilala yung mga officers ng AMLAC Mhm. na pumunta dyan. I don't have any engagements with them. Kaya ito pong mga dokumentong hawak ko po ay 2016 ko pa hawak po yan. Kaya Matagal na niyang I hawak wouldn't yan have eh. known kung ikukumpirma nila yan o hindi. Kaya lahat na to kasi mga misdirections lang. Let's stick to the issue. Mhm. So, napatunayan na totoo yung mga paratang ko. Ano yon? Meron 2.4 billion pesos Laki. na pera si Sara Duterte dun sa joint account niya with Digong Duterte. Mhm. Tapos, meron pong 181 million na natanggap Grabe. ang bawat miyembro ng pamilya Sobrang laki. na ni Duterte. Pasensya na po kayo, Galing sa may isang nagaan sa drug lord. baba. Ito po, hindi nila Hindi ito gumagawa. maitatanggi kasi mga manager's checks po ito na nasa pangalan nila Duterte. No? At kinumpirma ng AMLAC yung tatlong transaksyon na tinanggap ni Sara Duterte mula kay Sammy Uy. Gasang mo yan So, tayo, bigay mo kay ano ba Maps. po ang pinag-uusapan po natin Marami pang dito? laruan Lahat dyan. yan, panglilihis na lang. Opo. So balikan nga po natin ang pagharap nga nyo kahapon. Sino po ba talaga itong si Sammy Uy at bakit siya naging malapit sa pamilya Duterte? Yan o. Base po kay SPO4 Arturo Las Cañas na original member ng Davao Death Squad, ito po ang salaysay niya dun sa 186 page na affidavit niya na sinubmit niya sa ICC na ito ay tinanggap ng ICC at ngayon nga kinumpirma na ng ICC yung charges dahil binigyan ng halaga yung testimonya ni Arturo Las Cañas. Star Maraming- witness siya dyan. Tama? Isang linggo siyang kino-cross-examine ng mga Tingnan nyo po kung ito ay lahat gawa-gawa lamang, hindi na po makakarating sa ICC yan at hindi po mapapatunayan na ito po ay nangyari. No, kita nyo? Dahil sa inalam na nga ng ICC lahat-lahat ng nangyari sa mga Duterte, pagkatapos sasabihin lang nila lahat ng aligasyon ni Trillanes ay peke at gawa-gawa lang. Grabe naman ano. Magaling talaga silang bumaliktad. Magaling sila talagang magpaliwanag o mag-brainwash sa mga DDS para po ayaw umalis sa kanilang mga panig. No, ganun po sila katatag, ganun sila kagaling mag-brainwash sa tao para paniwalaan sila. No, yan nga lang napakaano po nito, seryosong bagay po itong confidential fund. Napakatagal na po nga panahon nito. Ayaw na ipaliwanag ni Sara Duterte, how much more kung ito po ay magiging Pangulo ng Pilipinas at hindi siya marunong magpaliwanag sa taong bayan. Ano, magtatago na lang ng habang buhay itong mga problemang ito? Hindi po dapat maaaring mangyari ito sa Pilipinas na isang mamumuno sa bansa ng sa Pilipinas, no? O magiging pangulo ng Pilipinas balang araw ay magtatago ng kasinungalingan at ayaw ibunyag o ayaw sabihin ang katotohanan. Paano na lang 'yun, no? So lahat 'yan ay kayang-kaya pala nilang paikutin ang taong bayan na ayaw nilang magsalita. Kahit na meron silang kakulangan, meron silang dapat ipaliwanag sa taong bayan, ay sila ay ayaw magpaliwanag. So sabi ko nga, mas higit pa kung magiging pangulo ito ng Pilipinas. Matindi po ito matindi po ito. Kasi kayang-kaya niya na tayong paiikutin pagka mangyari po yan. No? Tamo, merong mga ebidensya na lumalabas tungkol sa kanila, ayaw nilang magpaliwanag. Tinataguan nilang taong bayan. 2027, mag-e-eleksyon, 2028, ang confidential fund po ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ni Sara Duterte. Diba?
ito ba yung nahanap natin na magiging isang pangulo ng Pilipinas? Ayaw niyang sabihin ng katotohanan kung anong nasa likod ng confidential fund, paano niya ginastos. Main purpose, main problem natin dito, confidential fund, kung paano nila ginamit ang pera ng taong bayan. Buwis po natin lahat yun. Sa lahat po mga nagtatrabaho, dapat po kasi kayo ay nagpo-push din na mismong si Sara Duterte ay dapat magsalita na tungkol sa confidential fund. Hindi lang po yun, kasi dumadagdag at dumadagdag ang problema at kaso ni Sara sa Pilipinas habang siya po ay nagtatago at ayaw sabihin ang katotohanan sa taong bayan. Lalong nadagdagan ang problema niya. So ito ba yun? Ito ba yung mamumuno sa bansang Pilipinas na kayang-kaya tayong paikutin, kayang-kaya tayong pagtataguan ng mga problemang malalalim na talagang dapat nating malaman kung saan napunta ang confidential fund. Yan ang pinaka-ugat sa lahat no? Confidential fund, alam niyo sa totoo lang mga babayan, ito nga mga DPWH, sila Alcantara, mga kontraktor na ito, no? Alcantara, Bryce Hernandez, Diskaya, at sino pang mga kilalang mga sangkot sa DPWH sa flood control. Ito nga ang mga ito ay nakulong na pero nagsauli ng malalaking halaga ng pera. Di ba? So, milyon, bilyon po ang perang napunta sa kanilang mga bank account. Ito ba'y sasabihin nyo lang na walang katotohanan ito? Isang click lang sasabihin, ay walang katotohanan. No? Kasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi ni Trillanes. So, paano mapapatunayan ni Sara Duterte kung hindi niya ito ipapaliwanag sa taong bayan? Diba? Dapat po isipin natin ng mabuti, no? Sa 2028 election, kung ito pang mananalong Pangulo ng Pilipinas, naku po, kawawa ang taong bayan sa kasinungalingan nila. Baon na baon tayo dyan. Tayo pong nagtatrabaho, tayong nagbibigay ng buwis, sila po ay nagpapakasasa lang dyan. Magpapakasasa pa lang sa pagdating ng araw. Tapos na kasi, no? Tapos na kasi yung nagpakasasa na sila, darating ang 2028 election, magpapakasasa na naman sila ulit sa pinaghirapan ng taong bayan. No, di ba? Sana naman din maintindihan ng taong bayan ito, no? Kasi kung ikaw ay isang matalinong Pilipino, maisip mo po yun, ikaw ay trabaho ng trabaho. Samantala, laway-laway lang, pirma-pirma lang, milyon, bilyon po ang kanilang nakukuha sa ating lahat. So, sana naman magising na po tayo, no? Mamili po tayo ng talagang karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas. Huwag po tayo magpapadala sa mga salitang matatamis, no? Yung mga bigay-bigay na 5,000 pagkatapos iboboto mo. Pagkatapos yan, babawiin din nila sa atin yan. Hindi po yan sila maglilingkod. Siyempre magpapasarap buhay na yan sila habang nagnanakaw sila sa atin. Diba? O, yung iba dyan, front lang yung mga ganitong gagawin sa Pilipinas, pero ang katotohanan ay may mga ibang agenda sila sa Philippines. O, yung nangyari kay Mike Defensor, sangkot yung asawa niya tsaka yung anak niya dyan sa KTV bar, no? Na kung saan ay sa likod ng KTV bar ay may mga babaeng bayaran pala dyan sa itaas. Sa likod ng sinasabing aquarium ay may mga babaeng nakaupo at nag-aantay sa mga customer na kung sino ang gusto ay talagang pwedeng mababayaran itong mga babaeng ito nag-aantay. Tingnan nyo, ito po ay binalita sa ABS-CBN na kung saan ay si attorney, director NBI Melvin Matibag ang nagsiwalat po nito, no? At ayon sa kanya nga, itong kumakalat na videos na kung saan naka-blurred naman ay kumalat na sa social media. So lahat po yan, di ba mga halos magkakakampi-kampi ang mga to. So payag ba kayo na ganito ang gagawing panluloko sa atin lahat? Sa likod ng kanilang pakikipaglaban sa presidente natin sa ngayon,
no, kay PBBM. Sa likod ng pakikipag-away nila, pakikipaglaban nila, akala mo naman kung ano ang kanilang maidudulot na kabutihan sa Pilipinas, yun pala ay may mga nakatago silang sekreto na hindi natin alam. No, so magpapasalamat tayo sa kawani ng gobyerno, sa NBI mismo, na nasawata po itong mga kalukuhan, no, ng asawa at anak ni Mike Defensor Santiago. Ay, nakakatakot yung mga ginagawa nila, pasikreto Sa alam nyo po, ginagawa po nila ito dahil sa sobrang bait ng ating presidente. No, parang sinasamantala nila yung kabaitan ng tao. Sana panawag natin kay Ginoong President Marcos. Magigpit po kayo ng konti. Masyado na silang nanamantala sa kanilang mga ginagawa na pakikipaglaban sa gobyerno, pero itong ginagawa nila ay meron sikretong kasamaan, no, sa likod ng kanilang pakikipaglaban sa inyo. Tingnan nyo po wala tayong kaalam-alam kung hindi pa ito nabuksan ng NBI, wala tayong kaalam-alam na meron pala silang mga kalukuhan, no, sa KTV bar na yan. So sana naman din, ako po paalala ko lang sa 2028 election, mag-ingat po tayo sa mga taong masyadong nagpapaka-plastic sa gobyerno. Yun pala ay meron silang ginagawang mali, no? Nakikipag-away sila, nakikipagtalo, yun pala ay may mga ginagawa silang kalokohan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Please po, i-comment naman kayo dyan, like and subscribe sa channel ko, Kasabog News Channel. At maraming salamat din sa mga OFWs natin na nanonood sa ating channel na to. Maraming salamat. Keep safe. God bless po.